Alam ng Diyos na sinasabi ko ang katotohanan. Lubos akong nagpapasalamat na magkaroon ng isang gabay upang mamuno sa amin sa pinakamadilim at pinakamapanlinlang na panahon. Sa lahat ng oras, nagpapasalamat ako na mayroong isang tao na maaaring makapagbukas ng ilaw. Kamusta at magandang umaga. Ang pangalan ko ay kapatid na David Erickson sa Jeffersonville, Indiana. Pribiliyo kong ipakilala sa iyo. Ang mga agila ay nagtitipon muli sa sulat mula sa Branham Tabernacle at kapatid na si Joseph Branham. Ito ay Sabado, Pebrero 15, 2025. Minamahal na nanonood at naghihintay. Mayroong isang kagalakan sa gitna ng nobya, tulad ng dati. Kami ay nasa ilalim ng mahusay na pag-asa. Ang aming taon ng jubileo ay nag-aayos upang maganap. Matagal na naghihintay ang nobya para sa araw na ito. Ang pagtatapos ng dispensasyon ng Intel ay dumating at ang simula ng kawalang hanggang sa ating Panginoon ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Naintindihan natin ang oras na kinabubuhay natin sa pamagitan ng pakikinig ng salita. Nauubos na ang oras. Ang oras para sa rapture ay malapit na. Dumating na tayo. Dumating ang banal na Espiritu at ipinahayag sa kanyang nobya ang lahat ng dakila, malalim, lihim ng mga bagay. Tayo ay nasa desperasyon, naghahanap ng Diyos, paghahanda ng ating sarili. Itinapon namin ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Pag-aalaga sa buhay na ito ay nangahulugang wala sa amin. Ang aming pananampalataya ay umabot sa mas mataas na taas kaysa dati. Binibigyan ng banal na Espiritu ang kanyang hinirang na binibigyan ng pananampalataya ukol sa pag-agaw upang siya ay makarating at ilayo siya. Ang 69 na linggo ay tumama sa perpekto. Ang paglayo ng mga Hudyo ay tumama sa perpekto. Ang kapanahunan ng Iglesia ay tumama ng perpekto. Nasa huling panahon na tayo. Ang oras ng pagtatapos. Ang kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea. Ang katapusan nito. Ang mga bituin na mga mensahero, lahat ay nangaral ng kanilang mensahe. Lumabas ito, nagkutsing lang kami. Ano ang isang oras ng kabalintuanan ng ating kinabubuhayan? Ito ang pinakamahirap na oras habang inaatake ng kaaway ang lahat na tulad ng dati. Itinapon niya ang lahat na mayroon siya sa amin. Siya ay nasa desperasyon sapagkat alam niya na dumating na ang oras niya sa isang pagtatapos. Ngunit sa eksaktong parehong oras, hindi pa tayo naging mas masaya sa ating buhay. Hindi pa tayo naging malapit sa Panginoon. Pinupuno ng banal na Espiritu ang bawat hibla ng ating katawan. Ang aming pag-ibig sa kanyang salita ay hindi kailanman naging mas malaki. Ang aming pagpahayag sa kanyang salita ay pumupuno sa ating kaluluwa. Tinatalo namin ang bawat kaaway na may salita. At hindi pa tayo naging sigurado kung sino tayo. Predestinado, napili, pinili, maharlikang binhi, kasintahan, walang hanggang nakaputing damit, Mrs. Jesus, pakikinig ng tape, iluminado, malinis na berhin, puno ng espiritu, hindi malulupig, kinupkup, dalisay, birhin na saritang nobya. Ano ang susunod? Darating ang bato. Kami ay nanonood, naghihintay, at nagdarasal bawat minuto ng araw-araw. Wala nang iba kundi upang ihanda ang ating sarili sa kanyang pagdating. Hindi inaasahan namin ito. Alam namin, wala nang pagdududa. Sa isang iglap sa isang pagkislap ng isang mata ay tapos na at kami ay nasa kabilang panig kasama ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at siya sa aming hapunan sa kasal. At iyon lang ang simula at walang katapusan. Halika na maghanda para sa hapunan ng kasal na kasama naming ngayong linggo ng alas 12 ng tanghali oras ng Jeffersonville habang nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang anghel ang ipinadala niya upang pamunuan ang kanyang nobya tulad ng sinabi niya
at ipinahayag lahat ang mga lihim ng Diyos. Brother Joseph Branham. Minsay 61-0806. Ang ikapitumpung sanglinggo ni Daniel. www.branhamtabernacle.org at www.sbfellowship.info